Hello sa Chronicles Recap. Bago tayo magpatuloy sa pagsusuri ng manhwa, nais kong ipakiusap sa inyo na mag-subscribe at i-like ito. Sinabi ng ating bida na siya ang gumawa ng espada na nakita niya sa pandayan. Nagalit si Master Hendrik dahil inaasahan ng ating bida na maniniwala siya na siya ang nagpanday ng espada na iyon. Sinabi niya sa ating bida ang taong nasa harap niya ay ang punong panday ng bahay ng Dmitri. Sinabi niya na kailangan niyang isipin niya sa pangungutya niya pagkatapos malaman niya ang katotohanan ito. Ang mga naririnig ni Master Hendrik na balitang nagbago na ang young master nila ay hindi totoo. Sinasabi ng ating bida ang katotohanan na siya talaga ang lumikha sa espada na iyon. At pinangalanan niya ito ang natatanging espada na ginawa niya mula sa kontinenteng ito ang Salamander. Si Master Hendrik ay hindi pinapansin ng ating bida dahil sa sobrang galit niya. Sinabi ng ating bida sa kanya na ipapakita niya na lang sa kanya na siya ang nagpanday na iyon. Sigurado ang ating bida ang isang punong panday na kumakatawan sa pamilyang Dmitri ay malalaman agad mula sa kanyang pagpapanday. Sa kabilang eksena pumunta sila sa workshop na dating pinagtrabahuhan ni Baron Romero noon. Sinabi ng ating bida na habang naghahanda siya para sa digmaan laban sa pamilyang Barco, nagdesisyon siya na kailangan niya ng espada na maaasahan niya sa kanyang buhay. Pagkatapos noon, hinarap niya ang mga apoy ng pugan at walang tigil na humahampas ng maso sa pandayan ng bakal. At bago niya namalayan, nagsimula siyang maramdaman na parang isang santuwaryo ang pandayan na ito. Naniniwala ang ating bida na alam ni Master Hendrik ang pakiramdam na iyon. Sinabi niya na malapit niya nang isagawa ang tungkulin niya sa pambansang depensa. Kaya, kamakailan ay nagsimula siyang magpanday ng espada para palitan ang salamander na ginawa niya. Ang ipinapakita niya sa kanya ngayon ay ang proseso ng pagpapanday ng espada na iyon. Nakita ni Master Hendrik na sinusubukan ng ating bida na magpanday ng walang suot na anumang pangprotekta sa pagpapanday. Tingin ni Master Hendrik sa ating bida ay hindi niya alam ang pangunahing kaalaman ng pagpapanday kaya nadismaya siya sa kanya. Iniisip niya na hindi niya na kailangan na panuurin ang ating bida na magpanday. Bigla na lang nagsimulang magpanday ang ating bida ng bagong espada. Nagulat si Master Hendrik dahil ang ating bida ay nagpanday na walang suot na pangprotekta sa katawan. Ang pamantayan sa paghawak ng bakal ay magkaiba sa pagitan ng mundo ni Roman Dmitri, at sa mundo ng murim na si Baek Jung-hyuk. Dahil hindi kayang lubusang kontrolin ng mga tao sa mundong ito ang mana, naglalaan sila ng mas maraming oras at pagsisikap sa kakayahan sa paggawa ng espada. Sa kabilang banda, ang mga tao ng murim ay pangunahing inuuna ang maayos na pagdaloy ng chi. Isang espada na nagpapahusay sa kahusayan ng chi. Tanging mga ganoon na espada lamang ang pinupuri sa kanilang kahusayan sa mundo ng murim. At mga napanday ng ating bida ang hindi mabilang na mga espada na akma sa kanya habang namumuhay siya sa loob ng labanan. Biglang ginamit ulit ng ating bida ang kanyang kakayahan na Godly Inferno Art Technique. Hindi makapaniwala si Master Hendrik sa ating bida sa kanyang pagpapanday. Dahil ang kanyang pagtrato sa bakal, ang bilis ng kanyang paghahampas, at ang tunog mula sa salpukan ng martilyo at bakal. Lahat ng nakita niya ay perpekto ayon kay Master Hendrik. Nagulat siya dahil naalala niya ang kanilang Lord na si Romero noong kanyang kasikatan. Tingin niya na pagtanto niya na hindi talaga madedaya ang dumadaloy na dugo ng isang Dmitri sa pagpapanday. Makikita natin ang ating bida at ang kasikatan ni Romero noon ay may kahalintulad sa ating bida sa pagpapanday. Sa labas, makikita na lumubog na ang araw sa pagpapanday ng ating bida. Humingi ng paumanhin si Hendrik sa ating bida. Dahil siya nga talaga ang tunay na may-ari ng espadang nakita niya sa pandayan. Sinabi ng ating bida kay Master Hendrik na ibibigay niya ang ginawa niyang espada na salamander. Nagulat si Master Hendrik dahil ibibigay niya ang kanyang likhang sining sa kanya. Binigay niya ito dahil mayroon siyang bagong ginawang espada. Dahil naibenta niya na ang kanyang espada noon sa sarili niyang kaparaanan kaya gusto niya na ang espada niya ang bilang kapalit sa naibenta niya noon. Kaya nais ng ating bida na tanggapin niya ang salamander bilang isang regalo. Pinagkatiwala ng ating bida ang espada niya kay Hendrik. Sa kabilang banda, 3 taon na ang nakalipas, nagkakagulo sa loob ng palasyo ng Dmitri. Galit na galit si Hendrik, tinanong niya ang kanyang lord kung mahalaga ba talaga ang pagiging panganay ng Dmitri, dahil handa siyang isakripisyo ang kinabukasan ng bahay ng Dmitri dahil sa ating bida. Sinabi niya na 9 sa 10 tao ang magsasabi na siya ay tanga. Kung tatanungin siya kung anong klaseng tao ang ating bida, siya ay hindi karapat-dapat na maging tagapagmana.
Tinatanong niya kung seryoso ba si Romero na nais niyang maging tagapagmana ang ating bida sa bahay ng Dimitri. Sinabi niya na hindi naman sa wala silang nahanap na kapalit sa pagiging tagapagmana, pero si Baron Romero ay nanatili lang na nakikinig kay Hendrik. Minukahi ni Master Hendrik ang pangalawang anak ng Dimitri na si Rodwell. Dahil nalaman niya na hindi lang siya natutong magpanday mula pagkabata, pinatutunayan pa niya ang kanyang kakayahan sa kabisera ngayon. Sa kasalukuyang oras, iniisip ni Baron Romero na pagkatapos ng 3 taon, nagbago na ang panganay niyang anak na si Roman. Ngunit nag-aalala siya na hindi ito kikilalanin ni Hendrik. Sa kabilang banda, makikita ang malaking ngiti ni Hendrik, siya ay sumang-ayon sa Lord niya na ang ating bida ay higit pa sa kwalipikado upang maging tagapagmana. Naguguluhan si Baron Romero kung seryoso ba si Master Hendrik sa sinasabi niya. Tumugon si Hendrik, sinabi niya kung paano siya maglalakas loob na magsinungaling sa Lord ng Dimitri. Ikinwento niya ang ating bida ay nagtrabaho ng mabuti, binuhos ang dugo, pawis at luha mula sa kung saan hindi siya nakikita ng iba. Alam niya sa totoo lang, noong inutusan siyang bigyan ng ating bida ng ilang sandata, binigyan niya siya ng masasamang produkto dahil sa kanyang sama ng loob sa kanya. Ngunit, tinanong niya kung alam niya ba kung ano ang sinabi ng ating bida noong panahong iyon. Sinabi niya na ang pagkilos na magbigay ng mga produkto ng ganitong antas sa mga sundalo ay walang iba kundi pagpatay sa kanila. Noong araw na iyon, habang dahan-dahan niyang sinusuri ang mga aksyon ng ating bida, naisip niya ito. Ang ating bida ay may angking talino na nararapat na maging tagapagmana ng bahay ng Dimitri. At hindi lang iyon, nakita niya mismo ang ating bida na nagtatrabaho sa pandayan na gumagawa ng espada, dahil doon nagulat ang ama ng ating bida. Ikinwento niya ang ating bida na habang pinagmamasdan niya siya na abala sa kanyang trabaho habang hinaharap ang init ng mga apoy mula sa pugan. Hindi maiwasan maakit ni Master Hendrik sa ating bida bilang isang kapwa panday din. Ipinakita niya ang espada na ginawa mismo ng ating bida. Sinabi niya na sigurado siyang makikita niya ang halaga ng espadang ito sa isang sulyap niya. Tinignan ito ni Baron Romero at sinuri ng mabuti ang gawa ng kanyang anak na espada. Iniisip ni Baron Romero kung paano nagawa ng anak niya ang ganitong espada, dahil hindi lang ito basta ordinaryong espada. Sinabi ni Master Hendrik bilang punong panday, naniniwala siyang kailangan niyang muling isaalang-alang ang desisyon na ginawa niya 3 taon na ang nakalipas. May kinuha si Baron Romero na sulat mula sa kanyang nakatagong lamesa. Binasa niya ang sulat ng kanyang anak mula kay Rodwell, ang pangalawang anak ng Dimitri. Sinabi sa sulat na kamakailan lang siya ay na-promote sa Class S, mula sa Royal Academy ng Cairo. Sinabi niya sa ama niya na mula ngayon, mukhang malalampasan niya ang mga teoryang klase, at magkakaroon siya ng karanasan bilang isang opisyal na commander sa larangan ng digmaan. At pag nakapagtapos siya sa Royal Academy at bilang anak na maipagmamalaki ni Baron Romero, ipapakita niya ang bagong hinaharap ng pamilyang Dimitri. Iniisip ni Baron Romero ang mga anak niya na sina Roman at Rodwell. Dahil sila ay parehong may pambihirang talento, ngunit kahit si Rodwell na itinuturing na henyo ay hindi maikukumpara sa kasalukuyang Roman. Dahil ang ating bida ay isang taong may kakayahang makilala hindi lamang sa kaharian ng Cairo, kundi sa buong kontinente. Tingin niya kapag nakapagtapos na si Rodwell mula sa akademya at natupad ng ating bida ang kanyang tungkulin sa pambansang depensa, doon niya idedeklara ang labanan para sa tagapagmana. At ilang araw pagkatapos, kinaumagahan sa labas ng palasyo ng Dimitri, pumasok si Willa sa bahay ng Dimitri, na isang pari ng Valhalla at nangungunang hukom. Nagpakilala si Baron Romero kay Willis na siya ang Lord ng Dimitri. Tinanong niya kung galing sila sa templo ng Valhalla. Nagpakilala si Willis kay Romero, sinabi niya na siya ang pari ng isang sangay ng Cairo ng templo ng Valhalla. Sinabi niya ang dahilan kung bakit siya pumarito sa Dimitri, dahil narinig niya ang balita na tinalo ng ating bida ang isang ranker na si Homeros. Sinabi niya na napaka hindi pangkaraniwan nito kaya naparito siya upang makita siya ng personal at alamin kung dapat siyang may sama sa ranker o hindi. Siya ang Valhalla Priest, si Willis. Ang pagtataas ng ranggo. Pinaliwanag niya na kahit na mababa ang rank nila, ang mga pamilya na may ranker ay itinuturing nilang pamilyang marangal dahil sa katotohanan na iyon. Sinabi ni Baron Romero kay Willis na sa kasamaang palad, ang kanyang anak ay nagtatrabaho sa pandayan sa nakaraang mga araw, kaya minukahi niya na magpahinga muna siya mula ngayon at makipagkita sa kanya bukas. Kaya iminungkahi niya na bakit hindi niya gamitin ang oras niya para maglibot sa lugar ng Dimitri. Naintindihan naman niya iyon.
Sinabi ni Baron Romero na may ipapadala siya ng isang tao para ipakita sa kanya ang paligid ng Dimitri. Makikita na si Hans ang inatasan na maglibot kay Will Lass. Sinabi ni Hans ang bahay ng Dimitri ay ipinagmamalaki ang pinakamalaking minahan ng bakal sa kaharian ng Cairo, pati na rin ang produksyon at pamamahagi ng pinakamataas na kalidad ng mga bakal. Sinabi niya na makikita niya ito kapag naglibot siya, dahil ang pundasyon ng mga panloob ng kastilyo ay gawa sa bakal. Kahit ang tarangkahan ng kastilyo ng Dimitri ay itinuturing na hindi matitinag dahil ito ay gawa sa purong bakal. Biglang may narinig si Willis sa labas na nagpapansin sa kanya. Nakita niya ang mga sundalo ng Dimitri na nagsasanay sa paggamit ng espada. Tinanong niya kay Hans kung pwede niya bang panuurin ang pagsasanay ng Dimitri Knights kahit kaunti. Pinayagan naman siya nito, pero sinabi niya na kailangan lang niya na manatiling dumistansya sa kanilang pagsasanay. Sa isang banda, may dalawang seryosong mandirigma ng Dimitri na nag-sparring sa loob ng arena, ang gamit nilang sandata ay kahoy. Tinanong ng kalbo sa kalaban niya kung makakatagal ba ang katawan niya kung patuloy siya na walang ginagawang proteksyon para sa sarili niya. Siya si Pocky, isang sundalo ng Dimitri. Sumagot ang kalaban ni Pocky ng seryoso, sinabi niya na sabihin niya ang kalokohan niya kapag nagawa niyang manalo sa kanya. Siya ang sundalo ng Dimitri na si Kevin. Dahil doon, nagseryoso na silang dalawa at naglabas ng kanilang aura. Ginamit ni Kevin ang kanyang demon aura, samantala si Pocky ay ginamit niya ang aura cultivation. Nagulat ang priest na si Willis sa kanyang nakikita dahil sa pinapakita ng dalawang sundalo ng Dimitri, dahil sila ay parehong nakakagamit ng aura. Nagsimula ng magtapatan sina Pocky at Kevin, at binalutan nila ang mga espada nila ng aura. Sa 30 lalaking na-recruit ng ating bida bilang mga sundalo niya, wala ni isa sa kanila ang nakakagamit ng aura. Sa tingin ng ating bida, si Pocky ay mukhang ipinanganak na may pang-martial art na pangangatawan. Walang nakakaalam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero si Pocky ay nahihiya dahil pinuri siya ng ating bida. Ngunit isang araw, hindi pa man lumilipas ang isang buwan, nagtagumpay si Pocky na magpalabas ng aura sa kanyang katawan. Pagkatapos doon, nagbago ang ugali ng mga sundalo niya sa kanilang pagsasanay. Upang maging mas malakas at lampasan ang pader na iyon, isinugal nila ang kanilang mga buhay kaya nagpursigi sila magsanay. Sa kasalukuyang oras na sparring nina Pocky at Kevin, nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Si Pocky ay nagtanong kay Kevin kung kaya niyang harangin ang malakas na pag-atake niya sa kanya. Makikita ang isang malakas at malawak na pag-atake na binigay ni Pocky kay Kevin gamit ang natutunan niyang teknik. Kahit ganon kalakas na pag-atake ng kalaban ni Kevin, kalmado lang siya dahil hindi niya iniisip na matatalo siya sa kanya. Nagagalit si Pocky dahil pinapakita niya sa kanya ang nakakatakot na impresyon ng mukha niya, kaya sinugod niya siya kaagad. Pero biglang napansin ni Kevin na bukas ang depensa ni Pocky kaya sinugod niya ito ng napakabilis na isang pag-atake. Nainas siya dahil nahulog siya sa patibong ni Kevin dahil sa pag-atake niya sa kanya, kaya naging bukas naman ang depensa niya. Ang atake ni Kevin ay papalapit na sa mukha niya. Nagkaroon ng malaking pagsabog sa loob ng arena at tumalsik si Pocky sa ginawa ni Kevin. Gumawa siya ng shockwave upang mapa-atras ang kalaban niya. Tinanong ni Pocky sa kalaban niya kung kailangan niya bang gawin ito. Sinabi ni Kevin na kailangan niyang seryosohin ang mga laban nila. Umatake si Kevin ng napakabilis na hindi napansin ni Pocky na nasa likod na siya. Sinabi ni Kevin sa kanya na kung ito ay isang larangan ng digmaan, ang ulo niya ay gumugulong na sa sahig ngayon. Naguguluhan si Willis dahil hindi niya alam ang nasasaksihan niyang laban ngayon. Dahil lahat ng mga sundalo ay gumagamit ng parehong estilo ng espada at sila ay napakahusay sa paggamit dito. Hindi niya inaasahan na sila ay mga tunay na sundalo mula sa isang liblib na lugar na tulad ng Dimitri. Tingin ni Willis na sa lugar ng Dimitri, para bang tinitingnan niya ang isang maliit na bersyon ng kaharian ng imperyo ng Valhalla. Sigurado siya na hindi sila regular na sundalo ng Dimitri kundi mga knight na sadyang pinalaki ng Dimitri. Makikita pa rin na wala pa rin pinagbago si Kevin at ganun pa rin ang laki niya. Iniisip ni Willis na kung kailan pa nagkaroon ng ganitong kapangyarihan ang mga Dimitri. Makikita sina Pocky at Kevin na nagtatalo pa rin mula sa laban nila. Tingin niya ay nakumpirma na ang Dimitri ay ang tunay na makapangyarihan sa Hilagang Silangan, ngunit ito ay lampas pa sa sukat ng isang pamilyang probinsya. Nakumpirma niya ang pamilyang Dimitri ay ang tunay na makapangyarihan sa Hilagang Silangan rehiyon, ngunit ito ay lampas pa sa sukat ng isang pamilyang probinsya.
Nagsalita ang kasama ni Willis, tinanong niya sa kanya kung talaga bang isang lungsod ng pagmimina ang Dimitri. Sinabi niya na siya rin ay nagdududa sa kanyang nakikita ngayon, pero ang sigurado niya ay hindi sila basta mga regular na sundalo ng pamilyang Dimitri, dahil sa galing nila sa pakikipaglaban. Sinabi ni Willis kay Hans na sila ay dapat na mga knights ng pamilyang Dimitri, na pag-aari ni Baron Romero. Hindi sumang-ayon si Hans dahil hindi sila miyembro ng Knight ng Dimitri, at wala silang kaugnayan sa anumang organisasyon. Sinabi niya na sila ay mga pribadong sundalo lamang ng young master nila na si Roman. Nagtataka si Willis dahil sila ay mga private soldier lang ng ating bida, dahil hindi alam kung paano maituturing na mga karaniwang sundalo ang mga aura swordsman na nakita niya kanina. Tinanong niya siya kung hinirang ba sila gamit ang napakalaking halaga ng pera, o sila ba ay mga estudyante ng mga knights. Sinabi ni Hans na hindi niya alam kung bakit tinatanong ni Willis ang ganitong mga katanungan, pero kung ang tinutukoy niya ay sina Kevin at Pocky, hindi sila mga aura swordsman noong kamakailan lang. Pinakilala niya si Kevin bilang isang karaniwang tao na sadyang kinuha ng ating bida. At si Pocky ay isang C-rank na mersenaryo na kamakailan lang sumali sa pagiging pribadong sundalo ng ating bida. Natuto lamang sila sa pamamagitan ng mga turo ng ating bida kung paano magpalabas ng mga aura sa kanilang katawan. Tinanong niya sa kanya kung kamangha-mangha ba ang kanilang young master. Bilang tagapagmana ng bahay ng Dimitri, ang kanilang young master ay may kahanga-hangang mata para makita ang mga talento nila. Sinabi niya ang young master nila ang tunay na biyaya mula sa pamilyang Dimitri. Naguguluhan si Father Willis dahil sa ating bida na nagtuturo sa kanyang mga tauhan na gumamit ng mga aura, kaya iniisip niya kung sino ba talaga ang ating bida. Sa ibang eksena, kinabukasan sa isang kwarto, makikilala na ni Father Willis ang ating bida ng harapan. Tingin ni Father Willis sa ating bida, siya ba ay isang nakatagong dragon na naghihintay pa ng kanyang pagkakataon o isang bayani na nagawa ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa? Bigla na lang dumating ang ating bida sa kabilang pintuan. Napansin ni Willis ang isang matapang na lakad, mga mata na likas na tumitingin pababa, at isang sapat na relaxed na ekspresyon. Napansin niya na ang ating bida ay sanay sa buhay ng mga malalakas. Nagpakilala ang ating bida sa pari ng Valhalla. Nag-usap sila sa isang kwarto, tinanong ni Willis kung totoo bang natalo niya ang taong iyon na si Homeros sa laban ng mga mandirigma. Sumang-ayon ang ating bida na tinalo niya si Homeros laban sa labanan ng magdirigma sa pamilyang Barco. Sinabi ni Willis sa ating bida na mukhang hindi niya pa din napagtanto ang kanyang nagawa. Pinaliwanag niya na si Homeros ay hindi lang basta nasa rank 49, kundi isang taong inaasahang nila na tataas pa pagkatapos maging 4-star Aura Knight. At natalo ng ating bida ang superstar ng Cairo sa edad na 25 anyos. Tinanong niya ang ating bida kung naiintindihan ba niya kung ano ang ibig sabihin nito. Sinabi niya sa ating bida ang ibig sabihin nito, na hindi siya kalabisan na tawagin siyang pinakamahusay na henyo sa kasaysayan ng Cairo. Nagsalita ang ating bida, sinabi niya sa kanya na pinapaikot lang siya sa usapan para sabihin na hindi niya imposibleng nagawa iyon. Sinabi niya kay Willis na bakit hindi na lang siya diretsuhin sa binabalak niya. Sinabi ni Willis na sasabihin niya sa ating bida ang tungkol sa proseso ng pagraranggo bago niya kumpirmahin ang katotohanan. Pinaliwanag niya na ang isang labanan sa ranggo ay nahahati sa isang opisyal at hindi opisyal na laban. Sinabi niya na kailangan niyang talunin ang kalaban sa harap ng isang tagamasid pagkatapos makatanggap ng pahintulot mula sa templo ng Valhalla. Ang mga resulta ng isang opisyal na laban ay agad na isinasama sa ranggo at bibigyan siya ng ID na nagpapatunay na siya ay isang ranker. Gayunpaman, sa isang hindi opisyal na laban kung saan natalo ang isang ranker sa isang biglaang labanan, ang pwesto ng ranker ay nagiging bakante at ang kasalukuyang ranker ay umaangat pagkalipas ng isang taon. Sinabi niya sa ating bida na hindi niya maaaring angkinin ang ranggo ng ranker kahit na manalo siya sa isang hindi opisyal na laban. Gayunpaman, kung mapatunayan ng ating bida ang kanyang mga kwalifikasyon, ang pinakamababang ranggo ay ibinibigay sa nagwagi ng hindi opisyal na laban. Sa madaling salita, maaari siyang maging rank 100 kung mapatunayan niya sa kanya ang kanyang lakas. Ang templo ng Valhalla ay naniniwala lamang sa kung ano ang kanilang nakikita at kung ano ang nakikita ng mga sariling mata nila. Sinabi niya na upang kumpirmahin ang kwalifikasyon ng nagwagi ng hindi opisyal na laban, gumagamit sila ng isang tiyak na pagsusukat sa aura. Sinabi ni Willis sa ating bida na ang verification ay simple lang. Kung maipasa ng ating bida ang pamantayan na itinakda gamit ang panukat ng aura, siya ay ituturing na may kwalifikasyon at bibigyan ng pinakamababang ranggo.
Sinabi niya na sa ganitong kaso, hindi tulad ng mga opisyal na laban, hindi sila nagbibigay ng ID. Dahil kinukuha lang nila ang kanilang oras dahil ang mga nasa rank 100 ay nagiging biktima ng mga challenger. Tinanong ng ating bida kung mayroong sapat na dahilan para gawin ang lahat ng kinakailangan upang maabot ang pagiging isang ranker. Tumugon si Willis na ang pagpapakilala ng kanyang pangalan bilang isang swordsman sa buong mundo ay isang malaking gantimpala. Kahit na walang partikular na gantimpala, tinanong niya kung sapat na ba ang katanyagan. Tinanong ng ating bida sa kanya, sinabi niya na mas madali para sa kanya na talunin ang isang mas mataas na ranker sa isang opisyal na laban. Sumang-ayon si Willis dahil ang pinakamahusay na paraan upang patunayan ng ating bida ang kanyang kakayahan sa opisyal na laban, ngunit ang mga opisyal na laban ay hindi maaaring isagawa kung kailan lang niya gusto. Dahil maraming proseso ang kailangang nilang isaalang-alang upang maghanda ng isang opisyal na laban ng ranggo. Dahil walang mga ranker sa hilagang silangan ng rehiyon ng Cairo, ang pagsasaayos ng laban mismo ay imposible. Naghinayang naman ang ating bida dahil sa mga narinig niya, pero sumunod na lang siya dahil wala siyang magagawa patungkol doon. Sinabi ni Willis na kailangan na nilang simulan ang kanilang pagsusulit. Sinabi niya na madali lang gagawin ng ating bida, magbabago ang kulay ng panukat ng aura kapag sinalin niya ang kanyang mana sa bilog na bagay. Sinabi niya na magiging pula ang panukat na aura na hugis bilog kapag siya ay nagtataglay ng isang 1-star aura knight. Kapag umilo naman ito sa orange siya ay nagtataglay ng 2-star aura knight, at dilaw naman para sa 3-star aura knight. At anumang 4-star aura knight pataas ay magpapakita ng berdeng kulay sa panukat ng aura. Sinabi ni Willis na dahil tinalo niya ang isang 4-star aura swordsman, kailangan niyang magpakita ng hindi bababa sa 3-star aura knight na kulay dilaw upang matugunan ang mga kwalifikasyon nila. Naiintindihan naman ito ng ating bida. Iniisip ng ating bida na hindi tulad sa mundo ng Murim, ang mundong ito ay may makabagong kagamitan upang masuri nila ang mga antas sa paggamit ng mana. Isang kasangkapan na simpleng sumusukat sa kakayahan ng isang martial artist. Gusto malaman ng ating bida kung anong klaseng mga nilalang ang mga mage sa mundong ito. Sila ba ay tulad ng mga sorcerer ng Murim o sila ba ay mga superhuman na umabot na sa antas sa pagiging Diyos? Naiisip ng ating bida na hindi niya maaaring baliwalain ang kapangyarihan ng magic sa mundong ito. Sinabi ni Willis sa ating bida na simulan na nila ang pagsusulit ng kumpirmasyon. Sa panukat ng aura, tingin ng ating bida na magkaiba ang loika ng dalawang magkaibang mundo, at gusto niyang malaman kung ano ang mangyayari kung gagamitin niya ang mana sa paraan ng mundong ito. Masaya niyang naisip ito, kaya napagdesisyonan niyang subukan ito sa mundo ito kung ano ang mangyayari. Ginamit ng ating bida ang kanyang aura na kulay violet at pinadaloy ito sa panukat ng aura sa hugis bilog. Ang aura ng ating bida ay biglang lumakas at nabalot ang paligid ng kanyang kapangyarihan. Nagulat si Willis sa ipinapakitang kapangyarihan ng ating bida, iniisip niya kung sino ba talaga ang ating bida. Sa isang banda, patuloy pa rin sinusukat ang ating bida kung ano ang kanyang ranggo gamit ang panukat ng mana. Biglang umilo ang panukat ng mana ng ating bida na naging kulay pula. Napansin ni Willis ang panukat ng aura ay naging pula, at naging kulay orange kahit karaniwang umaabot ito ng 5 minuto ang pagsukat. Ngayong bigla itong napailaw ng ating bida sa kulay dilaw sa pagiging 3 aura knight. Sa tingin ni Willis, kahit na ang ating bida ay isang 4-star aura swordsman, ang bilis ng pagbabago ng kulay ay nagpamangha kay Willis. Sa tingin ng ating bida kung hanggang dito lang ang mga pamamaraang ng mundo ito, gusto naman subukan ng ating bida ang mga pamaraan sa mundo ng Murim sa panukat ng aura. Bigla na lang nagawa ng ating bida na pailawin ang bilog na panukat ng kulay berde. Ang kulay berde ay nagkakahulugan na siya ay isang 4-star aura knight. Hindi pa tapos ang pagsukat ng kakayahan ng ating bida sa berdeng kulay, bigla itong nasira dahil sa sobrang lakas ng mana na inilagay ng ating bida, kaya hindi na ito kayang sukatin ng panukat ng aura. Nagulat si Willis dahil nagawa ng ating bida na sirain ang panukat gamit lamang ang paglalagay ng mana sa bilog. Pinaliwanag dito kung anong klaseng bagay ang panukat ng aura. Ito ay isang bagay na nilikha sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga pinakamahusay na matatalinong tao sa buong kontinente. Ginawa ito para sa perpektong pagsusuri sa pamamagitan ng matibay na nilikha ng pagbubuhos ng mana ng isang 6-star aura swordsman. Ang pinakamataas na kulay na kaya nitong ipakita ay berde. Kahit kung ang mana
katotohanan na lumalampas sa threshold ay linalagay dito, ang panukat ng aura ay patuloy na gagana ng walang komplikasyon. Tinanong ng ating bida kay Willis kung may depekto ba ang bilog na panukat ng aura. Nagsalita si Willis na hindi siya makapagbigay ng malinaw na sagot sa ating bida dahil sa kakulangan ng anumang naunang pangyayari. Tingin ni Willis na bago ito nasira, tiyak na umiilaw ito sa kulay berde ang panukat ng aura. Sa tingin niya, si Roman Dimitri ay isang ganap na 4-star aura swordsman, dahil napailaw niya ang panukat ng aura sa kulay berde. Nalaman niya sa ating bida na siya ay hindi isang nakatagong dragon na naghihintay pang lumipad, kundi isang ganap na hinog na halimaw. Hindi siya makapaniwala na may ganitong halimaw sa pamilyang Dimitri. Iniisip niya ang paglitaw ng isang ranker na may potensyal na maging isang 6-star aura knight sa kaharian ng Cairo. Sinabi niya ang kaharian ng Cairo at maging ang kontinente ng Salamander ay magugulantang kung malalaman nila kung ano ang kapangyarihan ng ating bida. Sinabi niya sa ating bida sa kasamaang palad, ito ang una nangyari na nasira ang panukat ng aura. Kaya hindi siya makakapagbigay ng madaliang hatol. Sinabi niya sa ating bida na ibibigay niya na lang ang resulta sa susunod na araw kung ano ang hatol niya. Nagpalusot na lang si Willis para itago ang kapangyarihan ng ating bida. Iniisip ni Willis na kailangan niyang ipadala niya sa kanya ang layunin kung bakit itinayo ng imperyo ang templo ng Valhalla sa Cairo. Nalaman nila na ang ating bida ay may malaking potensyal na kailangan nilang alamin pa ang tungkol sa kanya. Sa kabilang eksena, iniisip pa rin niya ang mga nangyari kanina kasama ang ating bida. Nalaman niya na siya ay isang ganap na ibang tao mula sa kanyang buhay bago siya maging edad na 25 anyos. Nagtataka siya kung maaari bang magbago ang isang tao ng ganito kalaki. Nalaman ni Willis na pagkatapos na wasakin ng ating bida ang grupo ng Blood Fangs, at ang digmaan laban sa pamilyang Barco. Kahit na ang paghawak niya sa kanyang mga gawain ay perpekto, mayroon siyang bakal na loob upang isugal ang kanyang buhay para sa kanyang layunin at gawing realidad ang mga ito. Hindi lamang siya napakalakas, mayroon din siyang talino upang magamit ito ng epektibo. May binabasa si Willis na isang sulat, sinabi niya sa kanya na walang naging problema sa panukat ng aura, ang tanging dahilan kung bakit ito nasira ay dahil napasobrahan ito ng lakas na hindi nito kayang tiisin. Ang berdeng kulay ay ipinakita sa normal na kondisyon. Sa tingin niya, kailangan niyang iulat sa templo ng Valhalla ang nalaman niya kaagad. May tinawagan siya sa Valhalla, nagpakilala siya na si Willis na galing sa sangay ng Cairo. Sinabi niya sa kanila na itataas niya ang estado ng ating bida bilang isang target para sa recruitment nila. Pinaliwanag niya dito kung ano ang imperyo ng Valhalla. Sila ay hindi mga barbaro na nababaliw lang sa loob ng labanan dahil sa kanilang malakas na pakikipaglaban. Alam nila na kailangan nilang kumilos ng tuso habang tumataas ang katayuan ng kanilang imperyo, at alam nila kung paano gamitin ang kanilang tradisyon ng sistema ng pagiging ranker upang agawin ang mga may potensyal na tao sa ibang mga bansa. Dahil lahat ng may talento ay naghahangad na isang araw ay makamit ang upuan ng pagiging isang ranker, dahil doon madaling natutuklasan ng Valhalla ang mga ito kahit nakakaunti ang kanilang bilang, kaya madaling nilang silang nakukuha. Sinabi ng pari sa ating bida na siya ay tiyak na nais upang mapabilang sa kanilang puwersa. Itinaas niya ang pagsusuri sa ating bida bilang rank A, at sinabi niya kay Willis na maghanap siya ng paraan upang makuha ang ating bida. Sinabi niya ulit kay Willis ang sasabihin niya, ang pinakamahalagang factor sa pag-recruit ng prospect mula sa ibang mga bansa ay may kumpiyansa sa sarili. Dahil kailangan niya maging maingat sa pag-ikot ng kanyang isip patungo sa imperyo ng Valhalla. Naiintindihan naman ito ni Willis. Sasabihin niya na lang niya kaagad sa pamilyang Dimitri na ang panukat ng aura ay sira, at ituturing nila ang ating bida bilang isang 3-star aura swordsman at hindi 4-star aura, at pagkatapos ay bibigyan siya ng hindi opisyal na posisyon ng rank 100. Dahil kung malalaman nila ang katotohanan na napasok niya ang pagiging ranker, magdudulot ito ng kaguluhan sa kaharian ng Cairo. Kinabukasan, nag-anunsyo ang Valhalla Temple sa buong kaharian ng Cairo. Binalita nila ang pagsilang ng pinakabatang ranker sa kaharian ng Cairo, si Roman Dimitri galing sa pamilyang Dimitri. Sa kabilang eksena, sa kapital ng Cairo, makikita ang isang lungsod na parang paraiso. Tinanong ng isang lalaki kung totoo ba ang nabalitaan nila na may pinakabatang naging ranker sa Dimitri. Sumagot ang butler sa kanyang master, dahil ang Valhalla Temple ay sinuri nila mula sa lugar ng Dimitri, at kinumpirma nila na siya ay isang 3-star swordsman. At ang chismis na tinalo ni Roman si Home Eros ay tila totoo rin. Gayunpaman, may mga nagsasabi na si Home Eros ay nawalan ng pangdepensa kaya siya natalo nang hindi man lang naipakita ang kanyang 4-star na aura. Ang taong ito na isang matanda,
Siya ay may awtoridad mula sa central government, siya si Marquis Benedict. Tinanong niya sa kanyang butler kung gaano nakatanda ang ating bida ngayong taon. Sinabi ng butler niya na siya ay 25 pa lang. Sinabi niya na isang 3-star aura knight sa edad na 25 lamang, mukhang may natatanging potensyal na lumitaw sa labas ng rehiyon. Tinanong ni Benedict kung ano ang kinikilos ng iba pang may mga kapangyarihan sa Cairo. Nalaman ng butler na sila ay kumikilos ng napakabilis, ang Kronos Empire, at ang Valhalla Empire, lalo na ang dalawang malaking imperyo. Na si Marquis Benedict dahil paano nila nagawa na subukang makipag-ugnayan sa ating bida, bago pa man siya lumitaw sa Cairo. Pinaliwanag dito na sa kasalukuyan ang kaharian ng Cairo ay nahahati sa 4 na mga politika. Ang una ay ang royal faction na sumusuporta sa kanilang kamahalan na hari, ang aristocratic faction na pinamumunuan ni Marquis Benedict, at ang mga pro-Kronos at pro-Valhalla factions na nasa ilalim ng impluensya ng ibang bansa. Iyan ang kalagayan ng maliit na bansa ng kaharian ng Cairo. Pinag-utos ni Benedict na magpadala sila agad ng isang tao upang hindi nila mawala si Roman sa ibang mga organisasyon. Sinabi niya na dapat nilang pigilan na makuha ang ating bida sa anumang halaga. Sa kabilang eksena, makikita ang madilim na kalagayan sa kaharian ng Cairo, sa gitna ng kanlurang hangganan. Ang bansang Cairo ay kahati ng kanlurang hangganan ng Kronos Empire, at ang katimugang hangganan naman sa kaharian ng Hector. Ang Kronos Empire, isa sa 2 makapangyarihan ng kontinente, at ang nagluwal kay Emperor Alexandro ay hinihingi nila na maging subject nation ng Cairo at matagal nang inaatake sila sa hangganan. Ang mga sundalo ng Cairo ay namamatay sa mga front lines, at ang mga mamamayan ng Cairo na nagkanulo sa kanilang sariling bansa ay sumusunod sa Kronos, pinipilit silang sumuko mula sa loob. Makikita ang impyernong imperial, na may mga pinagsama-samang bangkay na nasawi sa harapan ng kanlurang hangganan. Sinabi ng isang lalaki na hindi siya makapaniwala na hindi man lang sila pinapayagang magdaos ng isang maayos na libing para sa mga lumaban para sa kanilang bansa. Tinanong niya ang kasamahan niya na si Rodwell kung ayos lang siya. Tumugon si Rodwell sa kasamahan niya na sanay na siya rito, dahil hindi naman ito ang unang beses niyang maranasan ito. Siya ang ikalawang anak ng bahay ng pamilyang Dimitri, na si Rodwell Dimitri. Sinabi ng kasamahan ni Rodwell na hindi niya inaakala na ganito kalupit ang frontlines. Iniisip niya na isusuko niya na lang ang diploma niya sa academy, at bumalik siya sa kanyang bayan ng maraming beses araw-araw. Sinilaban nila ang mga nasawing sundalo ng Cairo bilang paggalang sa kanilang katapangan. Sa tingin ni Rodwell, ito ang katotohanan ng isang maliit at mahinang bansa tulad ng sa kanila. Sa walang araw na tahimik sa kanlurang hangganan dahil sa mga puwersang nag-aasam sa kaharian ng Cairo. Tinanong ng kasamahan ni Rodwell kung narinig niya ba ang balita ngayon. Sinabi niya na ang kapatid niya na si Roman ay naging ganap na ranker. Biglang nainis si Rodwell sa kanyang kuya, dahil narinig niya ang pangalan niya. Iniisip niya na talaga bang naabot ng kuya niya ang pagiging 3-star aura knight. Sa tingin niya, walang kakayahan ng kuya niya upang magawa iyon. Sinabi ni Rodwell na chismis lang iyon. Dahil hindi niya alam kung anong klaseng tukana ang ginawa ng kanilang pamilya, pero sinabi niya na kalimutan na lang nila ang pagiging ranker, dahil ang kuya niya ay hindi niya kayang alagaan ang sarili niya. Sinabi niya na lalabas din ang katotohanan sa tamang panahon habang pinapanood ang nasusunog na katawan ng mga nasawing sundalo ng Cairo. Sa kabilang eksena sa palasyo ng Dimitri, sinabi ni Hans na may bisita ang ating bida. Isang matanda ang bisita ng ating bida. Sinabi niya sa ating bida na didiretsuhin niya kaagad siya kung ano ang pakay niya. Sinabi niya sa ating bida siya ay naglilingkod siya sa kanyang kamahalan, ang hari ng Cairo. Ang dahilan kung bakit siya dumating sa lugar ng Dimitri ay upang italaga ang ating bida bilang isang royal knight ng hari. Upang masigurado nila si Roman Dimitri, ang nakatagong dragon ng frontier. Ang 4 na organisasyon ng Cairo ay nagsimula ng kumilos upang makuha ang ating bida dahil sa kanyang malaking potensyal. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!